handa mong gawin para sa pag-ibig? Kaya mo bang isakripisyong iyong kaligayahan para sa iyong pamilya? Dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang pamilya, nalubog si Amanda sa malaking pagkakautang sa mayaman at babaerong amo niya na si Ramon Hernandez. Sa kawalan ng pag-asang makabayad ay pikit matang tinanggap niya ang marriage proposal nito, ang hinihinging kabayaran nito. Nagpakita siya rito upang sabihin ang kanyang pasya, ngunit pagdating sa kanilang tagpuan, isang Jake San Diego ang basta na lamang nakialam. Nagpakilala ito kay Mr. Hernandez bilang nobyo niya na nakatakda na raw niyang pakasalan. Hindi lamang yun ang ikinagulat niya. Sa mismong harap niya ay binayaran nitong malaking utang niya sa kanyang amo. Nang isama na siya ni Jake paalis ng lugar na yon, ay saka lamang niya naliwanagan ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagmamadaling bumaba ng eroplano si Jake. He was itching to go to the nearest decent restaurant, eat his lunch, go home and take a shower. Then he would change to something more comfortable than this business suit and then visit Nelson. And Sophia, of course. He had been going out with a lady for some time now. It was just unfortunate she met an accident. Sa kasalukuyan ay nagpapagaling ito sa bahay ng matalik na kaibigan niyang si Nelson. Isang linggo na siyang dumadalaw kay Sophia. She was a beautiful, charming, and intelligent woman. Unang pagkakakilala pa lang niya rito ay na-attract na siya rito. At noon pa man pinangako na niya sa kanyang sarili na magiging kanya ito. Which was an arrogant presumption, really. Madali lamang para sa kanyang makuha ang babaeng gusto niya. Sophia, he soon found out, was a different case. Hindi niya masabi kung nararamdaman din itong excitement na nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ito. Although she had been friendly and accommodating, and she seemed to really enjoy being with him, she didn't seem to be as taken with him as he was with her. Then there was Carlo, Nelson's son. Kahit binigyan siya ng assurance ni Sophia na wala itong pagtingin sa binata, nag-aalala at nagsiselos pa rin siya. That jealousy thing with Sophia introduced him plausible if he didn't know how desirable a woman she was. Kung hindi atraksyon at pagsiselos sa kanyang dahilan, kung bakit nagpaka-disagreeable si Carlo kay Sophia, then he would honestly be suspicious about Carlo's disposition. And the man didn't strike him to be gay. However he might look at it, bumigat ang kalooban niya dahil sa isiping yon. Mula sa pagkuha ng mga bagahe hanggang sa pagpasok niya sa restroom ay hindi mawala-wala ang pagkakakunot ng kanyang noo. Habang lumalapit siya sa isang cubicle, hindi niya maiwasang marinig ang pagyayabag ng isang may katabaan at bahagyang nakakalbong lalaki sa dalawang kasama nito. He instantly recognized Mr. Ramon Hernandez. He knew him. Mahilig ito sa bata at magagandang babae. Nangihinayang siya sa mga babae na nasisira ang buhay dahil sa kawalan ng pag-asa na makaahon sa sitwasyon nila, kasamang mga lalaking sumisira sa pagkatao nila. Alam niyo ba, bata, inosente, masipag sa trabaho at matalino si Amanda. Yun nga lang, sa laki ng pamilyang binubuhay at palibhasa wala ng ama, desperado ring yumaman. Hinayaan kong lumaki ng lumaki ang utang niya sa akin, hanggang sa imposible na niyang mabayaran yun. Magkikita kami ngayon para mapag-usapan ng flexible term kung paano niya mababayaran ang kanyang utang. And I'm sure she would pay for it for another year. In that case, I have plenty of time to be able to put her in a position where she wouldn't be able to resist playing a house for me. Humahalakhak pa na saad ni Mr. Hernandez. Paano kung hindi mo siya makumbinse, Ramon? Tanong dito ng isang kasama nito. She would be convinced. Walang makakaresist sa pera. Wala pang mahirap na babaeng nakaresist sa offer ng kaginhawaan. Hindi naman ako maramot eh. Kaya nga hindi ako makapag-ipon dahil masyado kasi akong mapagbigay. Muli ay humalakhak ito. Tumayo ang mga balahibo ni Jake sa narinig. Tinapos niyang ginagawa at lumabas na ng cubicle. Inisip niyang pobreng babae at bagong biktima ni Mr. Hernandez. Pero may sarili siyang problema. And one was more pressing than the others at the moment. Lumabas na siya ng arrival area. Naghihintay na ang driver na susundo sa kanya. Sumakay siya sa dalang sasakyan nito at nagpahatid sa pinakamalapit na restaurant.
Naririndi na si Amanda sa boses ng kanyang ina. Paruot pa rito ito sa likuran niya at panayandikta kung paano siya kikilos at kung anong mga sasabihin niya sa harap ng employer niyang si Mr. Hernandez. Sikapin daw niyang kumbinsihin ito na hindi muna sila magbabayad ng kanilang utang. Wala pa kasi silang ipambabayad o mas tamang sabihin wala pa siyang maibabayad. 5 silang magkakapatid. May mga asawa at mga anak na ang mga kapatid niya. Ang masakit hindi makahanap ng regular na trabaho ang mga kapatid niya. Laging sinasabi ng kanyang ina na kaya nito iginapang ang pag-aaral sa kanya ay para makatulong siya sa pamilya kapag nakakapagtrabaho na siya. Hindi nito sinabi na siyang matitirang bubuhay rito sa kanyang mga kapatid at sa mga pamilya ng mga ito. 2 taon na siyang nagtatrabaho pero wala pa siyang naiipong kahit ano. Ang ipinampapasok niya sa trabaho ay mga lumang bestida niya na kung hindi niya iingatan ay hindi magmumukhang maayos. Pero ng mga sandaling yon, bagong bestida ang suot niya. Nangutang ang kanyang ina at binili siya ng presentableng damit para sa pagkikita nila ni Mr. Hernandez sa isang fine dining restaurant. Mabuti na lang at napakaganda mo, anak. Kaya malakas ang gusto sa'yo ng amo mo. Anitong huminto sa paglakad at malugod na pinagmasdan ng refleksyon niya sa salamin. Kapag inalukan niya ng kasal, sunggaban mo agad at nang makadama naman tayo ng ginhawa sa buhay. Kahit pabiro ang pagkakasabi nito, hindi niya naiwasang sumama ang kanyang loob. Naibagsak niyang lipstick sa ibabaw ng dresser. Hindi iyon napansin nito dahil nakatalikod na ito at isa-isang binibilang ang aanihin nilang ginhawa kapag naikasal siya sa matanda. Pero mayamang amo niya. May paitang ekspresyon sa maputlang mukha niya habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon. Halos ibenta na siya ng kanyang ina. Hindi niya masisi ito. Napakarami na nitong dinanas na hirap para sa kanilang magkakapatid. Ngunit sa kabila ng mga yon, isa-isang nag-asawang mga kuya niya. Tila baliwala sa mga itong mga sakripisyo ng kanilang ina. Tinalikuran ng mga itong responsibilidad bilang mga anak. Mula noon ipinangako niya sa kanyang sarili na siyang mag-aahon sa kanyang ina sa hirap. Kahit siya ang bunso, yumuko si Amanda at humarap uli ito sa kanya. Inayos niya ang laman ng maliit na bag na dadalhin niya. Kapag kuwan ay tumayo siya mula sa kinauupuan, may inilabas na isang maliit na botelya ang kanyang ina mula sa bulsa ng duster nito. Pinahiram ako ni Danny yung Becky ng pabango niya para magamit mo. Wika nito. Imported daw ito, talagang ginagamit ng mayayaman. Halika't wibisikan kita. Babae si Danny. Nabansagan lamang ito na Danny Becky dahil kung kumilos at magsalita ito'y parang isang bading. Nagtatrabaho ito sa Japan pero kasalukuyan itong nagbabakasyon sa Pilipinas. Pero Nay, may gamit na ho akong kolon. Kolon? Para sa baby at teenager lang yon. Halika na anak, pababanguhin kita para hindi naman isipin ng amo mo na puro mumurahin ang gamit mo. Pero yun naman ho ang totoo. Oh, kahit ang mga makakatabi mo sa MRT, malay mo, may makatabi kang mayaman at matipuhan ka. Patuloy ito sa kakadaldal habang winiwisikan ng pabangong damit niya. Naalibadbaran siya sa matapang na amoy na yon. Parang pangmatanda ang pabangong yon. Inay, tama na ho. Oh, mabango naman pala. Gusto niyang sabihin na amoy kalatsuchi iyon, pero hindi na lamang niya sinabi. Sa halip nagpaalam na siya rito. Aalis na ho ako. Tumango ito. Agahan mong uwi anak, magpahatid ka sa kanya kung may kotse siya kapag ginabi ka sa daan. Bilin pa nito. Ngaling-ngaling ismiran niya ito. Hindi man lang siya sinabihan nito na mag-ingat. Luncheon meeting ang pupuntahan niya. Bakit siya gagabihin sa daan? Maliban na lang kung iniisip nitong gusto niyang maduwal sa naisip. Naiisip pa lang nahahawakan siya ni Mr. Hernandez ay bumabaliktad ng sikmura niya. Pinalakas na lamang ni Amanda ang kanyang loob. Hindi naman siguro yun ang iniisip ng kanyang ina. Pero sinabi rin nito na sunggaban niya kung aalukin siya ng kasal ni Mr. Hernandez. Pilit niyang ibinaksi sa isip ang tungkol doon. Kapag hindi niya ginawa yun, tuluyan siyang magtatampo sa kanyang ina. Dahil sa pamumblema, nakalimutan na niyang balak na pagdaan sa bahay ng kapitbahay at kaibigan niyang si Stephanie. Balak sana niyang makigamit ng banyo nito at pahiran ng tubig ang mga parte ng damit niya na nawisikan ng pabango ng kanyang ina. Jake regretted not calling in sooner to reserve a table. Maraming tao sa restaurant na pinuntahan niya. Nakareserba na rin ang mga pribadong mesa. Sumunod siya sa head waiter na nagdala sa kanya sa isang ordinaryong mesa. He was a regular privileged customer at alam nito mga preferences niya kaya ganoon na lamang ang paghingi ng pasensya nito. Naupo siya sa mesa, hindi na siya tumingin sa menu book.
Yung madalas na kainin niya roon ang in-order niya. Ilang sandali lang ay isinaserve na nito sa kanyang mga pagkain. Pagkatapos ay umalis na ito. Napatanaw siya sa parking lot. Iniisip niya kung ano ang pwede niyang ipasalubong kay Sofia. Nang makuha ang atensyon niya ng babaeng bumaba ng taxi. She was tall, young-looking, simply dressed in a pink dress and a black sweater that was almost hugged her body. Nang humarap ito tumingin sa restaurant, napatitig siya sa magandang mukha nito. She had the beauty that didn't really require makeup. Maputi at makinis ang kutis nito. She was a natural beauty. Saang lupalop kaya ng Maynila ito nagtatago at, wow, hold it right there, man. Nahiya siya sa kanyang sarili. Iniisip niyang babaeng handa na niyang iharap sa dambana. Pero bakit hindi niya mailayo ang tingin niya sa estrangherang iyon? Sa kabila ng pagkontrol sa sarili, tiningnan pa rin niya ito. She looked raw, was an innocent beauty. Nabasa niya sa mga mata nitong labis na pag-aalala. He wondered what she might be worrying about. Could she be late on a date with someone? Maswerte ang lalaking kadate nito. Bumalik sa isip niya si Sofia na maharangan ng mga sasakyan ng babae. Dahilan para mawala ito sa paningin niya. Kapag kuwan ay nahagip ng tingin niya si Mr. Hernandez. He arrived in his car. Nagmamadaling pumasok ito sa restaurant. Napangiti si Jake. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. He's meeting the girl here. Doon pa sa restaurant na yun nito gagawin ang kalokohan nito. May galit na nabubuhay sa kanyang puso. Kumuyom ang kanang palad niya kapag kuwan ay bumuntong hininga siya. No, it wasn't his life. He shouldn't even be thinking about what he was thinking. Hindi siya pwedeng makialam. Pilit na ibinalik ni Jake ang isip kay Sofia at nagpa siyang simulan ng pagkain. Halfway through his lunch, he was already almost full. He hadn't had a decent meal since 2 days ago. He was always in a rush. Importante ang mga transaksyong dinayo niya sa ibang bansa para sa lalong ikauunlad ng mga negosyo niya rito sa Pilipinas. Pagkatapos niyang kumain at bayaran ang kanyang bill ay nagtungo siya sa restroom. Hindi pa siya nakakalayo sa kanyang mesa ay nakita niyang magandang babaeng nakita niya sa labas. She was trying to stand up from across a man at a table near the windows. Nakita niya sa mga mata nitong matinding distress. Cursing himself for caring, he looked at her companion. The one who in all probability was causing that stress. Nabuhay ang galit sa kanyang puso nang makita niya si Mr. Hernandez. Everything fell into place. Nahinuha niya kung sino ang babaeng yon at kung bakit natataranta ito. The old man had dropped his preposition. Gaano kaya kalaking utang ni Amanda kay Mr. Hernandez para mataranta ito ng ganoon? That amount would be the price of her dignity and her self-respect. Perang malamang ay barya lamang para kay Mr. Hernandez. Kahit maraming taon nang lumipas at kahit nalampasan nilang mag-inang matinding pagsubok, hindi niya kailanman makakalimutan ang pait na idinulot ng isang hindi makalimutang pangyayari sa kanilang buhay. Sa naisip ay malalaki ang hakbang na lumapit siya sa mesa ni na Amanda at Mr. Hernandez. Amanda! Tawag ni Jake rito. Nagkunwari siyang natutuwa pagkakita rito. Gulat na tiningnan siya nito. Tila pilit siyang kinikilala nito. Gayunpaman may nabasa siyang pasasalamat sa mga mata nito. Hinawakan niyang isang braso nito. What are you doing here? Kanina pa kita hinihintay. I thought you were late. Ano? Pinisil niya ang braso nito bago siya tumingin kay Mr. Hernandez. Ramon, I can't imagine why you're talking to my girlfriend. Girlfriend? Halatang nagulat ang matandang lalaki. Yup. Well, marahil ay sinusunod na niya ang ipinagagawa ko sa kanya. Sinulyapan niya si Amanda. Malapit na kaming ikasal. I told her to tell her employer she won't work anymore after our wedding. So, pero ako ang employer niya. Putol ni Mr. Hernandez sa sasabihin niya. Wait a minute. Hindi pa siya pwedeng mag-resign. Malaki pang pagkakautang niya sa kumpanya. Is that so? Nabanggit niya minsan na Mr. Hernandez ang pangalan ng amo niya. I didn't think it was you. Tumingin uli siya kay Amanda. Halatang naguguluhan ito pero hindi makapagsalita. You're really a little bit private, sweetheart. Masuyong sabi niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kung ano man ang problema mo? Problema ko na rin. Ibinalik niya ang tingin niya kay Mr. Hernandez. Magkano bang utang niya sa'yo? The old man was sitting there. Hindi ganoon kahina ang utak nito pero hindi maunawaan kung anong ginagawa niyang pang-iimbento ng kwento. He had to let him take his price from under his nose. Or he would lose face. Dahil sa pagmamayabang, hindi ito pumili ng pribadong mesa.
Sa halip doon ito pumesto sa maraming makakakita rito. Ipinagmamayabang na naman ito na may kasama itong batang-batang babae. And now he had turned the table on him. His teeth grinning in anger. He named the price. Nagprotesta si Amanda at nagbigay ng presyong mas mababa sa halagang sinabi niya. May mga resibo ako. Yun lang ang utang ko. Hiyang-hiyang sabi ng dalaga. Inilabas niya ang kanyang checkbook. Isinulat niya sa isang check ang eksaktong presyo na sinabi nito. Sa kanya yun ibinaba sa harap ni Mr. Hernandez. Pero... Now let's go, sweetheart. Putol ni Jake sa pagpoprotesta ng dalaga. Gusto niyang sermonan ito. Iniligtas niya na ito may gana pa itong sirain ang ginagawa niya. Pagkatapos iwanan ng nakakalokong tingin si Mr. Hernandez. Hinila na niya si Amanda palabas ng restaurant. Hinintay lang ni Amanda na makarating sila sa parking lot bago niya kinumpronta ang lalaking humila sa kanya. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Tumigil ka and get in the car. Baka nakatingin pa siya. Wika nito. Wala siyang nagawa. Sumakay siya sa backseat ng sasakyan nito. Umisod siya nang doon din ito umupo. Sir, saan ho tayo? Tanong ng driver nito. Tumingin ito sa kanya. Saan ka ba nakatira? Hindi agad siya sumagot. Base sa karanasan niya, hindi magbibitiw ng malaking halagang kahit sino. Lalo na kung lalaki nang walang kapalit. Kahit mukhang anghel ang lalaking ito, hindi niya pwedeng basta pagkatiwalaan ito. Hindi mo na ako kailangang ihatid. At saka, sino ka ba talaga? Bakit mo ginawa yun? Bakit ka nakialam? I'm Jake San Diego. Pakilala nito sa sarili. Sabihin na lang natin na may atraso sa akin ang lalaking yon. At gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Iniisip niya kung kilala niya ito at kung nabasa na niya ang pangalan nito sa mga dokumentong dumadaan sa kamay niya sa pagtatrabaho niya kay Mr. Hernandez. Wala siyang maalala, pero may alam siyang kumpanya na ang pangalan ay San Diego's Industry. Siguro ay kamag-anak ng lalaking itong may-ari niyon. Mukhang mayaman ito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kung bakit ako naroon sa restaurant at kung anong pinag-uusapan namin ng amo ko. Nagdududa pa rin si Amanda. I heard him bragging about you in the men's CR at the airport. He answered. Ang totoo, wala naman talaga akong balak na makialam. It was just a conversation that I happened to listen to because he didn't seem to mind if the whole world would hear. I told you, he was bragging. Kaya lang dinala ko ng mga paa ko sa restaurant kung saan kayo magtatagpo. And when I saw you, I couldn't resist letting the opportunity go. So pasensya ka na kung naistorbo ko kayo. Paliwanag ni Jake sa naguguluhan pa din na si Amanda. Ano kaya ang kapalit ng pagtulong ni Jake kay Amanda? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.